Tunghayan natin ang video kung saan pinapakita ang mga kaganapan sa Israel. Ito ang ospital sa Gaza Strip na napuruhan ng strike sa gitna ng bakbakan ng Israel at Hamas. Sa isang iglap, aabot sa 500 ang buhay na nalagas sa pagsabog. Itinuturing ito ngayong single bloodiest incident o pinakamadugong insidente mula nang sumiklab ang kaguluhan. Sa Al-Ali Arab Hospital, ginagamot noon ang maraming sibilyang sugatan mula sa bakbakan. Nagsisilbi rin itong evacuation center ng mga nawalan ng bahay mula sa mga pagsabog sa Gaza. Bago ito tamaan ng strike, naglabas ng evacuation order ang Israeli military at pinalilikas na ang mga nasa pagamutan. The order for evacuation has been impossible to carry out given the current insecurity, critical condition of many patients and lack of ambulances, staff health system, and bed capacity. Yan po sinabi ni Ahmed Al-Mandhadri. Mabilis na kinundina ng ilang bansa ang pag-atake. Tinawag din itong genocide at massacre ng matataas na pinuno ng Palestine. This outrageous illegal crime committed by the Israeli forces against our people in the Gaza Strip. Riyad Mansour, Palestinian United Nations Ambassador. We condemn this action in the strongest possible terms and we hold Israel responsible for this. Pero giit ng Israel, hindi raw sa kanila ang bombang tumama sa ospital. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. Daniel Hagari, Israeli Army spokesman. Itinanggi naman ito ng Islamic Jihad. Sinisiri ng Hamas ang Amerika dahil pinagtatakman umano ng US ang agresyon ng Israel. Naglabas naman ng pahayag si US President Joe Biden. The United States stands unequivocally for the protection of civilian life during conflict, and we mourn the patients, medical staff, and other innocents killed or wounded in this tragedy. Noong nakaraang linggo, nag-abiso ang Israel na dapat nang lumikas ang nasa mahigit 1 million Gazans dahil paigtingin nila ang ground offensive laban sa Hamas, nanawagan ng humanitarian pauses o ang pansamantalang pagtigil ng bakbakan para sa pagdadala ng humanitarian aid sa Gaza Strip. Mga kaibigan, ang video na ito ay tunay nga nakalunos-lunos. Hindi lang para sa mga Palestinian, kundi ganun din sa mga taga-Israel. Mga kaibigan, kung titignan natin, itong away na ito ay magmula pa sa panahon ng Biblia, kung saan nag-aagawan ng teritoryo ang Israel at ang Palestine. Mga kaibigan, ngayon na nasa bagong panahon na tayo. Siguro, makabubuti na magkaroon na lang ng kasunduan ang Israel at ang Palestinian. Maghati na lang sa teritoryo na kanilang pinag-aagawan. Mga kaibigan, nakakalungkot isipin, pero nangyayari ito sa makabagong panahon.